Magandang araw mga bata. Muli ako ang inyong guro sa ikalawang baitang, Ma'am Raquel Arpon. Tayo na sa ika-6 na linggo ng ating pag-aaral at ang ating asignatura sa araw na ito ay Mother Tongue. So ito ang part 2 ng ating Mother Tongue. So ano ba ang ating pag-aaralan sa araw na ito? Ang pagsunod sa tagubili. Okay, ano ba yung mga tagubili na yan na ibig sabihin natin? So, pagkatapos ng bahaging ito, inaasahang mauunawaan mo ang kahalagahan ng maingat na pagsunod sa mga tagubilin. Sa gawain pagkatuto bilang isa, unawain at isulat ang naisabihin ng mga larawan sa ibaba. Isulat ito sa iyong sagutang papel. Okay, ito yung larawan bilang isa. Ano kaya ang ibig sabihin pag nakakakita ka o nakakita ka ng ganitong simbolo? Ito'y malimit nating nakikita sa gasolinahan, di ba? So, pag nakakita ka nito, ano ibig sabihin niyan? Ito, number 2, number 3, number 4, at number 5. Okay. Naisulat mo na ba mga bata kung ano ang ibig sabihin ng simbolo ng bawat bilang? O tingnan natin kung wasto ang iyong naging sagot. Ang ganitong simbolo ang ibig sabihin ay bawal manigarilyo. Okay. Pag nakakita ka ng ganitong simbolo, ang ibig sabihin, bawal ang cellphone. Pag nakakita ka ng ganito, bawal pumarada. Okay, pag nakakita ka sa ganito, ng larawan o simbolong ganito, ibig sabihin, bawal lumangoy. At nakakita ka ng exit, labasan. So, ito ang mga kahulugan ng bawat simbolong yan. So, mahalaga na sumunod sa mga simbolo na nakikita ninyo sa bawat pinupuntahan ninyong lugar. Okay. Sa gawain pagkatuto bilang 2, isulat sa sagutang papel ang tama kung wasto ang sagot at X kung mali. Okay, tingnan natin ang bilang 1. Pangusap bilang 1. Ikaw ba ay babae? Kung ikay babae, susulat mo tama. Pero kung ikay lalaki, ikaw yung nagsasagot ay lalaki, di ang sagot mo ay mali. Number 2. Ikaw ay 13 gulang na, 13 taong gulang na. Number 3. Ikaw ang bunso sa pamilya. Number 4. Ikaw ay nasa ikalawang baitang na. Number 5. Ikaw ay mabait at masunuring anak. Okay, mga bata. Ang sagot dito sa mga pangungusap na ito ay depende sa inyo na kayo nagsasagot. Kagaya nito, ikaw ba ay babae? Siyempre, kung ang nagsasagot nito ay babae, sasagot mo tama. Kung ikaw ay ang nagsasagot nito ay lalaki, ang sasagot mo mali. Diba? Number 2, ikaw ba ay 13 gulang na? 13 taong gulang na. Siyempre, kung ikaw ay hindi 13, isasagot mo mali. Pero kung ikaw na may 13 taon na, edi susulat mo yung tama. Okay? Number 3, ikaw ba ang bunso sa pamilya? So, kung ikaw ang bunso, sasagot mo tama. Kung ikaw ay hindi bunso, sasagot mo mali. Number 4, ikaw ay nasa ikalawang baitang na. So, kung ikaw ay nasa ikalawang baitang na, isusulat mo tama. Ikaw ay mabait at masunuring anak. So, tingnan mo sa iyong sarili. Ikaw ba'y laging sumusunod sa iyong magulang? Ikaw ba ay hindi dumadabog pag inuutusan ng iyong magulang? Hindi ka ba nagdadabog? Hindi ka ba sumasagot sa iyong magulang? Kung ikaw ay ganong klaseng bata, so isasagot mo dito ay tama. Pero kung ikaw na may pag-inutusan ng magulang mo, ay sandali nanay, kung ano ng pandaming dahilan, at kung hindi sumusunod pag inuutusan, ang isasagot mo dito ay mali. Okay? Susunod na gawain sa pagkatuto bilang 4. Panuto, magbigay ng angkop na tagubilin sa 3 lugar na mapipili mo sa nasa ibaba. Parke, palengke, simbahan, tawiran, at silid-aklatan. Okay,
pumili ka lamang dito ng 3. Okay? Pumili ka dyan ng 3. Tapos isulat mo, ano-ano yung mga dapat na angkop na tagubilin doon sa mapipili mo. O halimbawa, parke. O anong parke, ito yung park o laruan ng mga bata, di ba? So, siyempre makikita natin sa parke, maraming mga bulaklak dyan. Okay, malinis. So, ano pwede mong tagubilin dyan? Pwede kang maglagay ng bawal pumitas ng bulaklak. Okay? Bawal upuan ang mga bulaklak, ang mga halaman. Okay? So, yun. Pwede yung mga tagubilin. So, pipili ka lamang ng 3. Alin sa tagubilin sa lugar na to ang gusto mong piliin at bigyan ng tagubilin. Okay? Pili ka lang ng 3 at bigyan mo ng sa 3 o marami ka namang alam na pwedeng ilagay na tagubilin, edi at least kahit hanggang 5. Okay? So, maliwanag na ang gagawin sa pagkatuto bilang 4. Ayan. Meron pa pala yung pahabol, yung palaruan. Okay. Next. Sa gawaing pagkatuto bilang 5, isulat ang mga tagubilin ng iyong ama at ina. Okay? Alin-alin sa mga ito ang hindi mo nasunod? Ano ang ibinungan ng hindi mo pagsunod sa mga tagubilin? So, gawa ka muna ng isang column. Number 1, isulat mo kung gaano kadami ang batas o ang tagubilin ng iyong ama at ina bago umalis. Ano-ano yon? Yung mga pinagbibilin lagi sa'yo na dapat mong gawin. Isulat mo muna. So, yun ay sa number 1. Then number 2, alin dun sa mga isinulat mong tagubilin ng iyong ina o ama ang hindi mo nasunod. Okay? So, sa number 2 yon, pumili ka ng isa dun sa mga inilista mong tagubilin. Magsulat ka ng 5 tagubilin ng iyong ama at ina sa iyo. So, sa inyong bahay. Okay? Tapos, number 2 ay pumili ka doon sa iyong mga ibinigay na tagubilin. Alin doon ang hindi mo nasunod? And then number 3, ano ang nangyari nung hindi mo sundin yung tagubilin na yon? So, ano ang ibinungan nito? Ano ang nangyari? Okay? So, isulat mo doon. Maliwanag na ang gagawin mga bata sa gawain pagkatuto bilang 5. Okay, kung maliwanag na, ako'y magpapaalam na at yan lang ang ating aralin para sa part 2. Makita-kita ulit tayo sa Mother Tongue Part 3. Okay, maliwanag mga bata?